Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Makahilo Sugilon, sir, staff, PNCOs, our good friends from media, ladies and gentlemen, good morning. We are here today as requested by some of our media partners to shed light the issues escalating sa atong social media. The search of warrant and planting of evidence as called by board member Elsa Navarro. As our humble request to our media partners, please let us limit our questions, 2 questions and 1 follow-up. Thank you. At this moment, let us hear the opening statement of our Provincial Director, Police Colonel Rolindo Makahilo Sugilon, sir. Thank you. Good morning, everybody, especially to our friends from the media. I purposely called this sort of press con today because some of our friends from the media asking us or asking me to give lights or shed lights in relation to the posting on the social media by Honorable Board Member Elsa Navarro of Clarin with some allegations. So I am very thankful that you are here today and willing to listen to us on our side as the I am speaking in behalf of Misamis Occidental Police Provincial Office. Thank you and good morning. And now for the sequence for questioning, let us have first Ma'am Elena Pilari from your channel, 94.7 Gold Channel, ma'am. Thank you. Good morning, Colonel, and to all police officers of Misamis Occidental Provincial Police Office who are present today. Colonel, regarding this, the escalation of this issue, since this is published in the social media, so this is not only in our locality but the entire or the whole world, as we receive feedbacks from our friends from the US, kanang mga nakaila, no, aning mga tao. So also posible nga basihanan aning statement nga gipagawas ni board member Elsa Navarro sa iyahang situation nga giingon nga doon na siya reliable information nga nadawat nga she is subject for shall we say search warrant or i-raid ang iyahang panimalay, citing some like shabu and other allegations. What is the possible basis or asa siya nakakuha og strength, stamina or stomach to say about this in social media? Thank you. Kung mag-istorya ta og basis, until now, wala ko'y nakita kung asa gikan ang yang information. I had already asked the unit commanders, my unit commanders in the field, kung naabay ni isa na nag-develop, and it was found out that negative. So maybe
that's why we are trying to reach her out. Kaso lang medyo hindi pa nagmamaterialize. Tatanungin ko sana kung saan galing because that claim, that allegation might give negative impact to the Philippine National Police as a whole, most especially sa police, Misamis Occidental Police Provincial Office because dili man nato malimod nga kami man diri sa probinsya ang frontliners and we are the one who will be first affected sa issue. And subo lang kayo nato nga paminawon nga naay mga allegation nga paras niya na niya dili na to matrace kung asa gikan unless otherwise ang hingtod mismo mo'y mag-divulge. So, how far is the PNP have gone in reaching out to Board Member Elsa para ma-confront siya kung asa siya gikan ani? I already directed the Chief of Police to reach her out or ako siyang ginan kung pwede ba makigistorya ko sa iya. Murag, ang yang kwan is she will be contacting me. So, muna natin ipaabot karon but first hour pa man sa adlaw nga Monday. So, I hope nga magtatagbo ming duha or makigistorya mi because sa akong level with my unit commanders I can assure that dili lang sa iya sa tibok publiko that we have not prepared or secured or even have a plan nga mo apply me og search warrant against sa iya because we have no basis at all. Thank you. Thank you, Colonel. Okay, thank you, ma'am. From Best TV channel, Ma'am Celo Gapul. Okay, good morning everyone. Sir, sa imo nga gipamahayag na unsay nahimong epekto niini karon sa atong kapulisan sa probinsya kalabot niini nga mao nga aligasyon? Unsay nahimong epekto niini nga aligasyon ni Board Member Elsa Navarro sa ato ang kapulisan karon? Kung maingon ta nga effect more on the negative side ta because for us the PNP we used to encounter mga ingana nga butang but the effect is daghan man gud ang tibuok publiko man gud mooy magkaroon na noon og doubt or ma-confuse na noon ng public nga maingon na noon sila nga ingana na atong kapulisan sa Misamis Occidental. So that's why karong buntaga naka-decide gyud nga mo speak para isahan lang kay paisa-isa mo gud ang magtawag nga PD Lionel basi pwede ma-interview ka regarding the so why not make it once and for all, isang bagsakan lang para maliwanag lahat. So yun yung mga iniiwasan dapat ng PNP, yung negative perception ng public because of such allegations. Thank you. So, unsa kaha ang motibo ka niini nga mao nga paghimo-himo og istorya sa ginaingon na nimo sir nga walay igong basihan o kamo mismo sa inyo hang and wala may gihimo nga gikan sa inyong labaw nga ingon anang maghimo og grade. Unsa kay motibo sa ato ang board member ngano nga nahimo niya nga publicly nationwide ang mao or worldwide gid siya
nga makita sa atong mga katawhan? Kung mga mo kwanta o motibo, kami, ako personally, wala ko yung makitang motive. Gawas kong lugar siya itong pangutanon, siyang hingtungdan. Dili na ito ma-establish kung it's either receiver lang po siya sa misinformation or somebody nag-inform sa iya nga muna ang na mga ingana nga mga future nga panghitabo. But I'm sorry, I could not tell you kay wala man ko sa posisyon because the motive murag dili na ko ma-establish. Okay, thank you very much, sir. Thank you. From Best Channel again, Sir. Hello. Okay, good morning everyone. Diretso na ko. Since nga negatibo man ang sa inyong pagigsusi, sir, posible ba doon na kini kalambigitan sa politika kini nga issue? Ano yung mo, politically motivated? Yes, so posible kay sa inyong pagigsusi, negatibo man ang resulta. So posible ba nga nahimugso ni siya nga issue gumikan sa political nga kabahin? Pasensya na kayo, dili ko as I've said, I am not in the right position to tell you the motive, labi na kung politically motivated as you had mentioned, because in the first place, Board Member Navarro is a politician, the PNP is not. And mo ganina that our Chief Philippine National Police and even our Regional Director, Brigadier General Benjamin Acorda Jr. emphasizes to all unit commanders that the PNP will remain non-partisan and will always serve the public with utmost courtesy and discipline to ensure the honest and orderly and peaceful election. So, dili ko makakuan nga politically motivated because we are not politicians. So, yun yung gusto kong mapabot. Okay. Follow up lang. Since nga kining nga issue, sir, is kamo may pituhan ng gyud. So unsa kay angayan nga himuon nga dili na ni siya mautro sa inyong nga opinion? Nga ma-prevent to. Oh, nga di na ni siya mautro kay actually murag usapod mo nga may pituhan ini. As sa ako nang gikaingon nga ganina, ang atong kapulisan, ilabi na sa probinsya sa Misamis Occidental, nagpabilin nga non-partisan para masiguro nato sa publiko nga mahitabo ang mahapsay og malinawon og malampuson nga local and national election for 2022. Kani gipalig-on pa ni og maayo based on the directives from our Chief Philippine National Police and the Regional Director of Police Regional Office 10 that the PNP will continue to implement laws and ordinances to maintain peace and order, not in the whole province but for the whole country. And bisan pa niini nga mga panghitabo, nagpabilin ang inyong kapulisan sa Misamis Occidental nga magmakugihon
we will be enforcing laws without fear or favor. Bisan pa mahitabo politicians, civilians, businessmen, or in short, sa tanan, para masiguro nato ang kahusay ug kalinaw sa tibok probinsya, labi na sa kami nga eleksyon. So, muna among mandato o muna among priority karon. Thank you. Thank you, sir. From radio program Kamatuuran, Sir Jong Makapundag, sir. Maayong buntag, kapulisan, sir, pwede, may buntag. Impact, dahil natin matawag nga nahimong negative, naiskutan na ito nimo, sir. Siguro motibo, naiskutan niya po. Sir, pag-pop up sa maong issue sa social media, sir, dapat tayo na abot din sa ito, diretso sa mga direkta ang maong information, sir, Provincial Director? Kani nga mga information sa yung kadtong naka-post sa social media, gipasa lang sa ako ang link. So I personally saw the post, the video. So mo to nga medyo nasubo kita. Nag-uol kita nga na mga pangitabo niya nga susama ni adto. Subot ti pasabot, Sir Colonel Sugilon, naunhan ang kwepos kapulisan niadtong maong gipo sa social media. Nga gani, di ba diha mo agi after sa operation, padulong sa imo, if I am correct or not, kining regarding sa search warrant. Mo agi sa operation, diretso sa imo, before operation, investigation sa inyo hadayon. Am I correct, sir? Dili siguro sa ingon nga naunhan kay una sa tanan sa akong giingon wala tay plano. So bisag gamay nga plano, wala tay aksyon. Sa akong giingon kanina, wala tay basis, wala may legal basis. Why? Because a board member Navarro has no derogatory record in the first place. She is a plain public servant also. So, why not plan? And base sa iyang claim is 90% na ay search warrant. So, 10% na lang ang kulang. So, hapit na makonsummate. O, wala na ta sa planning stage. Ana, dapat. Correct, sir. Thank you. Sir, sa katapusan, sir, sa akong pangutana, napapagyapon ang presensya sa mga organic police na nakasilong sa mga ubang politiko. Thank you, sir. May bundag. Wala man. Wala na karon negative. Okay, thank you, sir. From Oroqueta Community Channel, Okay, good morning, sir. Base sa gipagawas ni Board Elsa Navarro din na istorya na kaganiha nga negative ang impression sa katawhan sa kapulisan. So, naa naman na, sir, ang akong pangutana aron lang sa doubt sa mga katawhan. Sure ba gyud pod nga ug magkasamo og kanang search warrant nga ang imuhang kauban sa plano wala gyud leaking nga moabot nga nabang walay isa sa mong wire sa katong disenyong i-raid unsa ka sure unsa ihatag natong assurance sa katawhan nga ang nagplano sa maong search warrant nga inyohang servant walay isa nga wala gyud mo isa ninyo nga maka-inform sa hingtungdan. Actually, when we will be applying for a search warrant or any other police operations, we see to it that that should not leak in advance because dili tiaw ang panahon
dili tiaw ang sakripisyo sa atong mga nag-develop, mga personnel nga nag-develop ana nga kaso, kung in the end is maglik lang. So I doubt if na mga instances nga mga ingana, although dili na to pod makuan nga zero and is zero gyud, but on the case of board member Navarro, sigurado gyud nga walay nag-leak or wala ang leak gikan sa PNP, because as I've said over and over again, wala mi plano and wala mi nag-secure. So dili PNP ang nag-leak. Thank you. So, ang nakuha nga information ni Board Elsa Navarro, dili siya tinuod. Definitely Walay katinuod, negative. walay kamatuoran. Definitely not true. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. And now we go to Asinso Uzami's team, presented by Sir Boyet Lumapa, sir. Yes, good morning, sir. Usa sa statement ni Board Member Navarro, makapadaot po sa imahe sa kapulisan, ang iyang pag-insinuate sa nga ang PNP ng paggamit og usa ka politiko. Unsay reaksyon nato ani? The PNP nagpagamit sa Yes, politiko. yes, sir. Mao gyapon na nga akong giistorya ganina. The Chief PNP and our regional director emphasizes us to be non-partisan. So, if we will stick to it, dili mi mawala sa among mandato. And precisely and definitely, the Misamis Occidental Police Provincial Office and the Municipal Police Station and City Police Station under my watch cannot and will not be used by any political persons. Thank you. Okay, isa na lang. Kumusta ang effort sa kapulisan, labi na sa campaign illegal drugs o sa criminalities din sa probinsya, labi na sa lungsod sa Clarin? Natay mga latest accomplishment. Gani last week we had able to apprehend our top 5, rank number 5 provincial level for illegal drugs, and dito nato ninadakpan sa Iligan City in coordination and joint operations with Iligan City Police Office. So ingana ka relentless ang atong campaign against illegal drugs. And also, hindi lang illegal drugs, any other crimes, wanted persons, illegal possession of firearms, tanan nga kan sa akong gikaingon, ang PNP misok wala mundang nagpabilin nga enforcer sa balaod, magpabilin nga magmaintenar sa kahusay ug kalinaw sa tibuok probinsya. Thank you. Thank you, sir. Now from the XTD, Sir Manny Rogelio, sir. Sir, good day. Kasi tulubagon isip ang provincial director sa kapulisan sa Misamis Occidental. Kasi tulubagon sa usa ka pulis kung magamit siya sa pagpangdaot sa usa ka politiko. Doon na ba tulubagon ang usa ka pulis isip miyembro or naa sa imong sakop nimo, sir, nga magpagamit sa usa ka politiko nga magpangdaot po og laing politiko? Kanang unsay bot ang bot nimo ipasabot kanang Magamit siya sa laing politiko nga mulaban. magpangdaot og laing politiko. pinadayag. Oh. Gigamit. Doon na ba'y tulubagon siya base sa imong ipatuman, sir? Definitely, kung naa may personnel nato nga ingana ang gibuhat, managot siya. Naay mga administrative cases
he is or she will be subject for investigation. And kung ma-found out nga tinuod, ma-charge siya administratively. So that's why we are making sure na walay personnel nga magbuhat niya na para dili sila magka-problema. And we are that shows that we are true to our mandate to preserve the sanctity of the election, to come up with an honest, orderly, and peaceful election. Okay, before election, na may mahitabo nga reshuffling sa mga personnel sa mga matag municipal o city police station sa diri sa Misamis Occidental, sakop sa Misamis Occidental, sir, sa imong area of responsibility. Before election, doon na may reshuffling. Pag reshuffling ang atong hisgutan, so far, ang initial mandate is just to identify police personnel. Di lang ang mga unit commanders nato who has relatives up to the 4th degree by affinity or by consanguinity. So, nana tayo mga listing and we are just waiting for the implementation kung ibalhin ba sila sa place of assignment. But so far as the reshuffling or assignment is concerned, wala pa nadawat na to nga guidance. Last question sa ko, sir. Dili may tabo ba sa usa ka politiko nga kuhaan siya escort labi na karon nga panahon na? Escort nga PNP. Kung maingon ta nga escort, the PNP is directed to secure each and every running politicians for their security. Di man ko na maiwasan nga naagi na sila yung mga threat. Ay, medyo nabi rivalry. Labi nag-intense ang rivalry. But mabot ang panahon, time will come na require nato na sila og mga COMELEC exemptions. That's the time nga ma-hapsay tanan and ma-put in order tanan nga mga. Thank you. Thank you, sir. From Mindanao One Broadcasting Panel, Ma'am Tatarwas, ma'am. Mayong buntag sa tanan. Colonel, dalang ko'y gusto ipangutana. Para masabtan sa tanan, anong gawas ni istorya ni Board Member Elsa. Kung wala sa inyo wala'y plano, kinsa na pwede mo apply og search warrant para sa police operation, para makasabot ang nagtanaw na minaw karon anong naaning istorya sa search warrant. Kinsa pwede mag-apply og search warrant? Aside from us, kabalo man ta nga daghan mga law enforcement agencies, klase-klase man ang mga law enforcement agencies, di na lang nato nganlan kung kinsay mag-apply, kung kinsay pwedeng ma-apply, but there are so many law enforcement agencies. Pwede sila mag-apply, but mo na nga karong buntaga on my level, that's why I mentioned nga I am speaking in behalf of the Provincial Police Office. Wala may mag-apply, wala may plano. Dili po na makaingon nga other units because klaro mo ko tayong gingon nga plantingan siya o Shabu. So I doubt kung na ay nagplano. If in case nga na may nagplano, sa akong nabawaan, if di rin magyapon na mag-apply sa probinsya. So, muna ang system.
dili lang local or territorial unit ang pwede ma-apply, pwede pa ng national. So that's why I answered sa akong level. Thank you. Sir, accordingly, doon ay na-identify nga police, court, judge, then katong giingon nga planting o sa kakilo. Ano na ba'y posibilidad nga kung wala sa inyo nga unit o niya, may I doubt sa other unit, doon na ba'y posibilidad nga mohimo og political scenario just to destroy the political image of Board Member Elsa Navarro. And then, unsay gihimo natong counter-checking after hearing sa ihang ning come into public siya about ana para kuno mabulabog ang operation against niya. Unsay atong gihimo nga pag double check sa kamatuoran sa iyahang gi-claim nga giingon niyang gibulabog ang operation unta sa pulis nga plantingan siya og 1 kilo shabu. Asa man siya nakakuha? Kay giingon man kaganina nga 90% dayon walay kasiguruhan kay wala mo nagplano, wala pun mo nag-file wala mo nag-apply. Pero ning come into open siya nga naiplano nga i-raid siya pero wala na dayon. So unsay inyong gihimo counter-checking ani? Kung ato magong tanawon, kung sa nga na nga mga claim, tapos allegations nga na, tapos moingon ko nga wala sa ako. Definitely sa PNP side, sa amo dire wala. I just don't know kung unsay naka pa-insinuate niya sa iya nga or asa niya nakuha ang information, because we cannot also speak in behalf of other person. Kay basin tumo lang, basin gi panghinadlok lang, or basin og unsay plano. So I could not expect beyond my position. Sa PNP parlance, sir, kinsa day si Board Member Elsa sa inyong naba sa inyong listahan sa mga personalities? Naaba siya? As I mentioned ganina, wala may plano, wala may gi-secure, wala may gi-apply, because Board Member Elsa Navarro has no derogatory records in our office. So anong amo siyang tuyuan nga wala man siya derogatory record sa amo, even simple rumors wala man. So definitely dili sina mo mahimong isyuan og ingana, because wala pud may makuha and wala pud may dautan nga plano sa iya. Board Member Elsa Navarro is, sa akong giingon, is just a plain politician, a plain public servant. Last, sir. Wala ba instance, sir, nga na police operation nga hinimo-himo ang search warrant? Hindi ka? Marag gama-gama lang ba para maka-operate? Wala instance inana, sir. Pag mag-apply kag search warrant, Batang na, bisan og mag-raid lang nga, mag-operate lang ang pulis nga, gama-gama ang search warrant, walay nahitabo yun, nana. negative. Definitely wala. Okay, thank you. Thank you, Ma'am Tata. And now, the last question coming from the Philippine Information Agency, Ms. Shane Nagdalo, ma'am. For a while.
Pasensya na kayo, dili kayo namo makasab diri sa atubangan. Labi na kung magistorya ta nga with mass. Murag mahanap niya, depende magbuna sa atong kwan. Pasensya nga na ako'y hearing aid diri sa akong kilit. Medyo ingana na ginang kwan, idara na. Good morning, everyone. Sir, this is my question. What have been the accomplishments of the PNP Misamis Occidental? And what are the preparations for this coming election 2021? Thank you, sir. Preparation for coming elections. We had already established ilang buwan na yan yung Provincial Election Monitoring Action Center na to sa Police Provincial Office na activated na. So tanan nga mga panghitabo, tanan nga insidente related sa election, bisag wala pa yung election period, medyo na-fail na nato ang eleksyon. So ato na nang ipangandaman, dili lang sa Provincial Police Office, pati na ang mga police stations nato, city and municipal, na po na sila mga MIMAC o CIMAC nga nagtawag. And we had already also monitoring and possible identification of the probable private armed groups kung meron man. We are also preventing the proliferation of lost firearms kay pag election manggod kasagara is lost firearms. So that's why natay gipanghimo nga mga operations both offline katok ato mga unlicensed and unrenewed firearms ato nang gipambisitahan ang ilang mga panimalay kadtong mga identified owners and licensed owners nga wala ma-renew ato nang ipambisitahan, and kadtong mga nakaposisyon og mga armas nga unlicensed gyud motong atong mga subject for operations. So daghan ang atong mga preparation. Actually ang kani nga mga preparation is dili lang ni sa election, always every day, every month, every year nagid tay mga effort para ma-maintain ginato ang peace and order o ma-lessen nato ang criminality sa atong probinsya. Sir, what have been the accomplishments of PNP Misamis Occidental, sir? To sum up. Accomplishment? Every month natay mga accomplishment. We have so many surrendered firearms. Natay mga search warrant nga gi-apply for lost firearms. Tapos illegal drugs. We have also accomplished sa akong giingon kanina natay number 5 sa provincial level nga PNP and PDEA watch list. Dito nato nadakpan sa iligan. And illegal gambling also. We had a massive operation, or we have conducted many operations against illegal gambling, specifically mga illegal number games and the illegal cockfighting. So muna ang mga prevalent karon, but rest assured na dugangan pa namo ang among effort para maangkon ginato ang kahusay ug kalinaw sa atong tibok probinsya. Thank you. Kaning atong gibuhat karon is moy akong usa sa nakita nga pinaka-epektibo nga action taken sa PNP Misamis Occidental, because through you mapaabot nato sa bisan asa nga kasulok-sulukan sa probinsya nga ang PNP wala nagtinarong sa pagserbisyo, nagmatinud-anon sa pagserbisyo sa atong katawhan sa probinsya, o
wala na to gitolerate ang any wrongdoings or mga illegal activities. Ilabi na kung ang perpetrator is police personnel. So usan isa akong nakita nga among pinaka maayo nga aksyon nga gihimo para ma-neutralize na to ang issue. And ikaduha, we will still verify kung asa gid ang information gikan para naatay konkreto nga action taken nga mahimo in the future. Okay, from Luzon, from Asenso Zombie. Yes, question. Yes. Balik na ito na kay very serious allegation na hindi ang parang na-i-planting of events, specifically 1 kilo corruption. There is no such thing na ginagin mo ay nanasakin. Kanin, ang iyang allegations yun na dunay planting of evidence na mention pala siya 1 kilogram of shabu. So no such thing na ginagin mo ay nanasakin. With all honesty, wala magbuhat ang Philippine National Police o nga nga mga trabaho. And kung maingon ta nga 1 kilo of shabu, perti sa kaluoy sa tao nga imong butang-butangan nga nasayod ka nga wala ra ba mag apil-apil. Ikaduha, this is also for the information of everybody. In all of our police operations, because of the availment of the technology, tanan nato nga police operations, tanan personnel nga naasa na mga on the actual operation, nanay mga body worn cameras. Ang ato mga body worn cameras is live na sa probinsya, live na sa regional office, and live na sa Camp Crame. So, gwapo kayo na nga question, nga topic. Gusto po na ko na ipaabot yun sa atong mga katauhan nga if and when the PNP will conduct law enforcement operations, ayaw yun mo kadlok because nana sila yung mga gisulob nga body worn cameras at all time, because that is that can be used also as evidence and to protect the personnel and to prevent them in doing bad things. So mas maayo siguro wad-on na nato ang mga insinuation nato nga binuangan ta sa mga PNP. Dili na nang usokran. Wala na nang mga trabaho because we believe also the human rights. Pangalagaan na to ang human rights because we are also human and di na to na pwede buhaton. Maraming salamat. The last question will be from Tata Kaluwag. In kaso, sir, just in case, kung naay nag-file dito, search warrant, wala pa lang sa inyo, ma'am. And then late siya. In case ba, let's come to the worst scenario in relation to the subject matter. Kung in kaso, nag-file lang sir. And then wala pa lang sa inyo, ma'am. Wala pa lang dahil naglabo kung inana ang pamilya ni Board Member Navarro na legal action sa kaandam ang PNP. Just in case, kung naayagay na wala pa na operator, ibawa na lang kay warrant. Kaya kaso, pag wala pa nag-execute ang warrant. And then, partly, kanang istorya din mo na
kung pasal ka o di ka mo kahit board member Navarro. You're trying to say na if in case na naagi search warrant tapos na found out nila na trace nila nga nag-apply gid og search warrant, so mo file sila og kaso. Wala ko nakita nga kuan. It's up to them kung naay ilang matrace. Kaya ako, sa akong level, sigurado magid ko nga wala. So, ingana mi andam, ingana ko ka confident because I am sure 100% na kanang information is not coming from our unit effort. Hindi namin effort yan, precise and definitely. So, umingon ta nga how prepared I am or we are, hindi ko kailangan preparahan yan because in the first place, hindi ko naman ginawa yan. Thank you. At this point of time, it is here the closing statement of our Provincial Director, Police Colonel Rolindo Macabilo Suguelan. Thank you. Napaisa. Salamat po nga natubag mo tanan. Para makatagal ang hindi ang mga kaisunan ba. Kaya ganito nga senaryo, nabuhat na siya. Few years, months back, doon na po sa kamimbro sa Navarro clan. Nag-alid po sa mayor sa Osamis nga inanali, plantiran, raidon daw siya, gamit ang mga pulis. Sama sa nahitabo karon. Ako lang pagutana siguro, inani, para humanta. Doon na ba yung usa kamimbro sa Navarro clan, siblings ni former mayor nga sa pagkakaroon diri sa inyong end sa Misamis Occidental PNP na na-appeal gihapon sa drugs watch list. I'm sorry to tell you, to be honest, that we cannot divulge any information with regards to the watch list because in the first place, the main handler of that or custodian of that watch list is the other agency. So we are not authorized to divulge any particulars or personalities para magiging fair and hindi tayo magiging bias. Thank you. Salamat kayo sa imong tubag, sir. Thank you, sir. As closing statement to our Provincial Director, Police Colonel Rolindo Macabilo Suguelan, sir. Thank you. Ako ni Estrito og Binisaya. Una sa tanan, ang among kinasing-kasing nga pagpasalamat sa atong mga kaigsuonan kaninyo gikan sa atong media that even at short notice naagin mo murag malipay sa daog tan-aw nga the media people, media practitioner is very willing to hear also our side. Nagpasalamat kay kog dako niana nga mga panghitabo. Ug ikaduha, nagpasalamat pug ko nga through you mapaabot namo sa bisag kinalayan nga mga kaigsunan nato sa probinsya sa Misamis Occidental nga ang atong kapulisan nagpabilin nga nagmapugihon, nagmatinud-anon sa pagserbisyo sa kanila di kanaton kaninyo o kanila. Ug sa makausap pa akong gipanigurado si Provincial Director diri sa probinsya sa Misamis Occidental nga ang atong PNP nagpabilin nga non-partisan
this coming national and local election 2022. Rest assured, and based on the guidance of our Chief PNP and the Regional Director, the PNP will preserve the sanctity of the election. Hindi namin papayagan na mayroon sa amin na magagamit kung kaninong politiko. Hindi namin papayagan na hindi magiging successful ang gagawin nating election, because that is our rights, the rights of suffrage. So hindi namin papayagan na may manggugulo kahit nasa election or kahit nasa pang-araw-araw natin na pamumuhay sa probinsya. Hindi rin natin papayagan kahit sino pa na may mga kriminal na aktibidad na magiging mitsa or mahimong sinugdanan o hinungdan sa kagubot. So, ang inyong kapulisan kanunay sa Misamis Occidental mapaubsanon nga nagserbisyo sa atong katawhan. O daghan kayong salamat, maayong buntag. Thank you, sir.